Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na Grabe naman, Senator Amy. Kaya pala nasaktan eh. Kaya naman pala nasaktan si Lacson. Kailangan daw na may bayag. Hindi pipi Kailangan may bayag daw ang namumuno sa Blue Ribbon. Naalala ko tuloy yung isang TikTok na blind item. Sino kaya yun Meron daw dating sa TikTok sa TikTok. Napanood ko, kaibigan daw niya. Retired na general na daw. Nagiinuman sila. Etong retired general to, ganito umupo yan. Ganyan. Matipuno daw. Kwento may matipuno. Tapos talagang ayos na ayos yung table. Tapos sino kaya yung ayos na ayos ang table? Na dating general, ngayon opisyal na. Sino kaya yun? Ganyan daw, ganyan. Pero pagkatasa ng inuman, gustong-gustong inaano yung nipple. Ako po, ng lalaki. Kadiri. Lalaki at saka yung lalaki. Gusto niya yan, inaano niya. Naku, sino yun? Napanood niyo yung sa TikTok? Yung blind item na yon, matipino daw ito, lalaking to eh. Pero gustong-gusto niya na ginaganon ng lalaki yung kanyang tapos talagang, gumaganon-ganon pa. Pambihirang buhay, kadiri na mundo ngayon. Talaga nga naman, maguguna. Sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media. Ay Nadali ka pa si Estrella na. Halatang-halata kasing kargado eh. Kargado eh. Kargado eh. Gagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Kaya pala galit na galit talaga sila no? Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Hindi niya muna kailangan isiwalat. Inamin na niya. Dito, alam mo, dito kayo magtataka mga kababayan.
halos lahat ng minority nagsalita. Although di na natin i-play yung iba kasi wala naman ng sense yung iba na i-play pa eh. Halos lahat ng senador na minority nagsalita. Di ba? Galit na galit. Gustong manakit. Na pinangungunahan ni Subiri. Mamaya i-play natin yung kay Subiri kasi galit na galit yung mama. Pero eto meron ba kayong nakita doon sa video ni Senator Amy na pinagbintangan niya yung ibang mga senador? Wala. Ang sinasabi lang niya yung leader ng Senado at ang gustong magbago ng konstitusyon. Na tutukuyin niya nga dito si Marcos yung kapatid niya Wala siyang sinabi dito na yung iba. Hindi ko maintindihan bakit yung iba ang defensive. Hindi naman niya sinasabing ang nagpaplano nito ay yung entire minority senators. Wala siya sinabing ganun. Ito yung pinag-usapan lamang ni Soto at nung Speaker of the House. O sino pa ba may utos doon? Ito yung ito yung Senate President pa si Soto. Sige, tuloy mo. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Iyon. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention. Ito nilalatag ni Amy yung ebidensya. Tapos sasabihin nilang walang ebidensya. Ito, naghain na. Naghain na para magbuo ng CONAS. Upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Ito detailed po yung sinasabi ni Senator Amy. Mga panahon na nagpa-interview, panahon na nagpasa ng bill, ito detalyado, with evidence. Kaya hindi ko maintindihan at wala rin bumara
na sinasabing wala daw ebidensya. Ayan na nga eh. Pag-aaralan na, sinabi na nga ni Soto sa isang interview eh. Oh. Makaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulat Yang tropang NUP na yan ang kaalyado ni Marcos sa Kamara, yung partido na yan. Oh. ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA-CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA-CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang Yun. Noel at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Ayun. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa Resolution of both Houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng Resolution of both Houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Nakikita ninyo? Ito na yung ebidensya. Sinasabi na ni Amy ngayon ang mga nangyayaring bill sa Kamara. Okay. Kaya lang, ang problema niyan, hindi nila pinapoint out na ang problema talaga niyan, sa Kamara, lutong-luto na yan. Naluto nila impeachment, kaya nilang lutuin dyan. Eto, pera-pera lang naman yung mga congressman na yan eh. Ang mahihirapan sila, Senado. That's why, kita ninyo yung bagsak ng propaganda laban sa bagong leadership ni Cayetano. Sama-sama sila. Pinklawan, Pulahan, NPA, media, sama-sama yan. Isa lang ang kanilang tono, ayusin natin ang dignidad ng Senado ngayon. Tarantado pala kayo eh. Ngayon nga naayos dati, utusan lang ni Marcos. Tuta lang ni Marcos. Ngayon, independent, may wisdom yung namumuno. Yun ang katotohanan. Di ba? Ang linaw-linaw. Ang ganda ng pamumuno ni Cayetano. Pero bakit 4 silang mga grupo dyan na pinopondohan ng oligarch, ang tono iisa, ibalik natin ang dignidad. Ang gulo-gulo na ng Senado. Tarantado ba kayo? Kayo nga yun ang gulo eh.
Yan ang tono ng executive eh. Ang gulo-gulo na ng Senado. Gago ba kayo? Tauhan nyo yun ang gulo. Tauhan ninyo yun ang umatake sa Senado. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng Resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang Resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang
walang halong